Hello guys, nandito na naman ako at eto ko, komentuhan ko lang sa pagkatatawa ko. Okay, dinebunk na naman ngayon ni RN Angeles itong si Mandalulo. At pinanood ko, ako'y natatawa sa sobrang kabubuhan nito ni Mandalulo at sa na obviously wala siyang alam sa takbo kung paano tumatakbo ang mga kontrata at ang pagbibid at ang mga resibo ni Mandalulo ay ito, kontrata. Tama naman yung kontrata, pero ang usapin dito, about sa kung paano gagawin Kung ang pinagtatalunan nyo rito, about na pinagpipilitan ni Mandalulo na walang pacing. So tapos ang pinapakita niya, kontrata, okay. Para matuto tayo, usually ito, generic, usually ganito ang takbo bago ka makakontrata. Kasi itong kontrata, guys, tandaan ninyo, kumbaga, finished product na lang ito. Kumbaga, ito na yung kabuuan ng halo-halo. Kung pag bumili ka ng halo-halo, ito na yung kabuuan. Isang halo-halo, isa-servisyo na sa'yo, yan na yung kontrata. Pero kalimitan sa kontrata, guys, tandaan ninyo sa kontrata, ang naka-attach dyan, pero usually, hindi, dahil masyadong mahaba yon yung mga specification. So, ang nakakontrata na lang ay ito. Ganito na lang, ang sistema ng kontrata. Pero may mga scope yan. Na yung sa scope, yun ang pwede mong hanapin. Yun yung attachment niyan. Okay, now, tandaan ninyo, sa kontratang ito, usually, hindi mo makikita ang mga pacing dyan. Dahil agreement na lang yan Agreement between the contractor and the government. Ngayon, ito, bill of quantities, billing na ito Hindi ito kontrata. Bill of quantities, ibig sabihin, ito na lang yung ito yung mga, materials na nakalagay. Kasi ang gumagawa, pagdating sa DPWH, as far as itong pag sa DPWH kasi, given na yung mga materyales na kanilang gagamitin. The same rin naman sa iba, ito yung pag nagpabid, ibibigay na kasama na yan. Ang tawag dyan guys ay scope of work, okay? Or specification, okay? Ibibigay sa'yo, okay? Magpapatawag yan ng mga bidder. Ganito ang sistema, ganito ang yan. Paano tumatakbo, okay? Magpapatawag ng mga bidder si DPWH, okay? Pagkapatawag, kasi ganito kami pag kumukontrata, usually pare-parehas naman yan. Okay. Pag nagpatawag si bidder, okay, iimbitahan ka para mangontrata ka. Ibibigay sa iyo ang mga materials. Ano ang kasama sa materials nun? Okay. Kasama sa mga materials doon ang specification ng project. Kasama sa specification ng project, ito ang mga kinakailangan namin. Isang tulay, ito ang mga materyales. Ito ang budget. Okay? Ito ang budget namin. So, bibid ka, either lumampas. Siyempre, hindi mo pwedeng taasan. Pag tinaasan mo, hindi ka na mananalo. Either bumaba lang yan or ipantay mo sa, sa presyo, Doon sa, pero siyempre, yung specification pa rin ang ipapakita mo now. Pag na-receive mo na yan, okay, magsasubmit ka na ngayon. Isasubmit mo na ngayon yung iyong tinatawag na letter of intent. Kalakip ng letter of intent, ay itong scope of work, Yung scope of work doon nakahimay. Doon nakahimay kung paano mo gagawin. By pacing, Halimbawa, phase 1. Ito ang timeline. From month na ganito up to month na ganito, itong phase 1 ay tatapusin ko. Na ang phase 1 ay 25% of the project. Tatapusin ko sa ganitong panahon. Naka-specify yun dun sa scope of works na tinatawag. Pag nakumpleto mo na yan, lahat doon nakalagay. Tapos ang breakdown ng materyales, nakalagay din doon. Ang lahat na, tax, materials, profit, usually sa bid inilalagay din ang margin na tinatawag na. Tandaan nyo, nakalagay diyan ang margin. Minsan sa specs ng kontrata ng nagpapakontrata, nakalagay rin doon kung ilan lang ang margin, Ibig sabihin yung net profit, nakalagay rin doon. So lahat 'yan, nakatabulate 'yan, naka-specify 'yan sa scope of work. Ngayon, yun ang ipapasa mo ngayon. Pag ikaw ang nanalo, gagawa kayo ng kontrata ngayon. Pero yung kontratang yon is naka-attach na lang yon. Naka-attachment na lang yon sa
kontrata. Hindi yun naka-specify sa kontrata, kundi attachment na lang yung iyong isinabmit, no, na scope of work, no? Yun na yun. Ganon yun, bandalulo. Hindi yung magbabase ka lang sa kontrata porque wala ka nakita dyan mga pace na yan, wag kang tanga. Ang pacing sa mga kontrata, sa project, kasama talaga yun. Saan ka nakakitang gagawa ka ng tulay nang ilalagay mo na isang buong tulay na? Hindi ka pala naman bobo. Natural, may pacing yan at hindi na yan isinasama. Minsan, isinasama sa tarpaulin. May mga nakita na akong project na nakalagay, phase 1, phase 2. Nasa tarpaulin, yung iba wala. So, hindi pare-pareho. May mga ibang tarpaulin na naglalagay sila ng phase 1. O, di ba? O kagaya ng ito na lang, huwag na lang tayong lumayo. Itong subway. Anong phase na ngayon ginagawa ng subway? Nasa phase 3 na yata sila dahil ang phase 1 nun, di ba? Yung sa planning, ang phase 2 nila, yung pagbubor. Ang phase 3 ngayon, paglalagay na ng mga release. O, nasa phase 3 na, pag hindi ako nagkakamali, research yun na lang. Pero yun ang alam ko, nasa phase 3 na ha. So by pacing din yan, maging ang MRT by pacing. Kaya huwag kang tanga mandalulo. Tapos ang ebidensya mo, kontrata. Yan naman, tsaka pag sinabing ghost project, walang project. Hindi ghost ang walang project. No, yung mga discontinued yung iba. Hindi ghost ang tawag doon kung may mga nakatayong poste. Bakit? May project kaya lang, discontinued nila, kumbaga abandon. Abandoned ang tawag doon, abandoned project yun. Ang ghost kaya nga ghost common sense, wala. Tapos sasabihin mo, ghost yan, may nakita kang tulay. Di ba kabubuan lang, katangan lang, pinapakita mo yung structure, tapos sasabihin mo, ghost? Paano nagka-structure kung ghost? Di sana ang tamang terminology yung ginamit mo, abandoned. Tapos pupunta ka, linggo. Sasadyain mo linggo, bubo. Saan ka nakakita ng construction na linggo ay may pasok? Overtime yan. Ayaw ng mga kontraktor niyan. At the same time, bawal yan sa ating batas. Na 7 araw patatrabahuin mo ang isang tao, hindi mo pa day offin. Pero nangyayari naman, minsan pag rush, pag mabilisan, nangyayari talaga. Yung iba hindi nagde-day off, tuloy-tuloy. Pero bawal yan. At saka pumunta ka doon linggo. Obvious yung iyong intention. Ngayon, sa intention mong yun, naging tanga ka. At ngayon, ano sabi sa'yo ni Sabit Sipon? Ang balita ko, asar sa'yo. Kita mo, hindi nagkaig Isasabit sana sa bilyonaryo, pero anong anyari? Hindi pinatulan ng bilyonaryo. Kasi alam ng bilyonaryo, fake news. Dahil kung totoo yang iyong mga palabas na yan, nasa bilyonaryo na yan. Nasa bilyonaryo news na yan. Sa dalas ni Sabit Sipon sa bilyonaryo. Ay, Diyos ko po, Rudy. O, bakit hindi pinatulan ng bilyonaryo? Kasi fake news ka. At isa pa, tatanga-tanga ka. At isa pa, bobo ka talaga mandalulo. Hindi alam, nakakita lang ng kontrata tapos babasa-basahin. Ganun na yun. What the heck? Hindi ganun yun. Tanga, may specs yan. Ang hanapin mo yung specs. No, specs tsaka scope of works. Yan ba pinapakita mo? Materials yan Hindi naman specs yan Materials yan. Magkaibang specs sa materials. What the heck? Bubong puti. So, yun lang. So, ito, alam ng mga kontraktor, ang sinasabi ko, alam ng mga engineer at alam ng mga nangongontrata, lalo na sa mga malalaki. Ako kasi marami na akong pinagdaan ng kontrata at mga bidding na ganyan, So, kaya alam ko yung sistema. Okay, so yun lang. Sa mga bobong didilis at mga may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton, manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!